Isang mapagpalang araw sa atin mga kapatid, kapayapaan at pag-ibig ang sumaatin. Ang ating magiging topic ngayon ay exegesis at eisegesis. Ngayon, ito yung meaning ng exegesis. Critical explanation or interpretation of a text, especially of scripture. Ang exegesis naman ay an interpretation especially of scripture that expresses the interpreter's own bias, own ideas, bias, or the like rather than the meaning of the text. Ibig sabihin, itong exegesis, is digging into the Bible to discover its real meaning. Ibig sabihin, paghahanap ka ng sagot sa Biblia, kailangan ang sagot natin ay nasa talata din. Di ba? May tanong. Dapat ang sagot nasa talata din. Ang ating kailangan basihan, scripture to scripture. Yan ang exegesis. Ngayon, pag eisegesis naman, ibig sabihin, nag-i-interpret ka sa isang text. Ini-express mo, interpret ka ng sarili mong katha, own ideas, bias or rather than the meaning of the text. Sabihin, iniiba mo yung nakasulat. Kahit wala naman doon nakasulat na ganito, dadagdagan mo. Halimbawa, na nag-interpret ka ng tawag dito, ano ba yung susi ng kaharian ng langit na ibinigay kay Pedro at saka sa 11 apostol at gayon din kay Apostol Pablo. Ngayon, siyempre hahanap ka ng paliwanag sa Bible, hindi yung magagawa ka ng sarili mong ideas, own ideas. Ayan. Sabi dito, exegesis is taking out of the text what is in there. Ngayon, yung exegesis naman, reading into the text what is not in there. Ibig sabihin, nagbabasa ka ng wala naman doon yung tawag dito yung sagot. Ngayon, dito sa exegesis, nagbibigay ka ng sagot na naandoon yung sagot. Kailangan scripture to scripture. Dahil ang salita ng Diyos, basa tayo dito sa Kawikaan, bawat salita ng Diyos ay subok. Subok na. Siya'y kalasag sa kanila at sa nanganganlong sa kanya. Huwag kang magdagdag at sa kanyang mga salita baka kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Sabihin, ang salita ng Diyos ay subok na yan. Subok na. Sabihin, huwag kang magdagdag tulad ng nakalagay dito sa exegesis. Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat doon, ibigay mo yung real meaning sa pamamagitan din ng isang scripture. Ibig sabihin, scripture to scripture ang basihan. Hindi ka tulad dito sa exegesis, nagbibigay ka ng sarili mong katha, ideas. Nagbibigay ka ng sarili mong interpretasyon na hindi galing sa Biblia. Kasi sabi nga dito sa Juan 17, sabi dito, pakabanalin mo sila ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kasi ang salita ng Diyos, katotohanan yan . Hindi ka pwedeng mag-interpret ng wala doon sa Biblia at hindi nakasulat. Sabi dito, exegesis is taking out of the text what is in there. Kailangan naan doon nakasulat yung
ini-interpret mo. Tapos dito naman sa exegesis, reading into the text what is in there. Tulad dito sa to. Sabi dito sa exegesis, what idea do I want to present? Kasi ikaw yung yan ay wrong. Kailangan, ang gagawin mo, exegesis, ito yung right. What does the passage say? Hindi ikaw yung, ano ba yung idea na ipipresent mo? Yung nakasulat doon, what does the passage say? Sabihin, ano yung sinasabi ng kasulatan? Dito naman sa exegesis, what the scripture passage seems to fit my idea. Ibig sabihin, hindi yung sarili mong idea ang ipapasok mo. Dito naman sa exegesis, what does this passage mean? Sabihin, ano yung ibig sabihin? Sa exegesis naman, bring meaning to the text. Sabihin, hindi ikaw magbibigay ng meaning niyan. Dito sa exegesis, let meaning comes from the text itself. Ibig sabihin, itself, sabihin, scripture to scripture ang sagot. Ito na sa exegesis, own ideas, bias. Ito sa exegesis, facts. Sabihin, gagamit ka ng sarili niyang paliwanag sa Biblia. Sarili niyang paliwanag. Sabi nga dito sa Ecclesiastes 12 Gs. Humanap ang mga ngaral ng mga nakakalugod na salita at ng nakasulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Sabihin, na mga salita ng katotohanan, humanap. Ibig sabihin, hindi ka hahanap doon sa sarili mong paliwanag. Hindi ka hahanap. Kailangan ang magiging sagot mo ay galing doon sa interpretasyon ng Biblia. Kasi sabi pa nga dito sa ikalawang Timoteo 3:16. Sabi diyan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa tututo na nasa katwiran. Yan. Kasi sabi diyan, kailangan ang sa kasulatan, kasi nahati yan sa pagtuturo, pagsasala, pagsaway, sa ikatututo. Kailangan lahat ng mga nakasulat ay manggagaling dito sa Biblia yung sagot. Hindi pwedeng magbubuhat sa iyo. Sabi pa nga dito sa ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21. Sabi diyan na maalaman mo ito na ang alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, hindi manggagaling sa iyo yung sariling pagpapaliwanag. Sabi dito sa 21, sapagkat hindi sa kaloob ng mga tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangaudyo ka ng Espiritu Santo. Ngayon, yung mga unang banal sa lumang tipan, yung patriarka, yung mga propeta, si David, tsaka yung mga propeta ng Diyos, hindi yan hindi sa kanila nagbuhat yung sariling pagpapaliwanag. Sabihin, buhat sa Diyos yan, sa nanaudyukan ng Espiritu Santo. Kasi kung gagawa ka ng sarili mong interpretasyon, dito ka sa
sa exegesis. Sabihin, sarili mo lang katayan. Sabihin, hindi galing dun sa meaning ng Biblia. Gumawa ka lang ng, kailangan kasi, pag sa exegesis, yan ay galing sa, ang sagot ay galing sa Biblia din. Ang tanong galing sa Biblia, ang sagot galing din sa Biblia yan. Taking out of the text what is in there. Kung ano yung nandun sa teksto, kailangan doon din sa teksto ang magiging kasagutan doon sa Biblia din. Ito naman sa yan. The interpreter makes the scripture say what he want to say. Yan ang mga bulaan. Yan, sila yung nag-i-interpret sa sarili ng interpretasyon. Sabihin, own ideas nila. Ang exegesis naman, the interpreter makes the scripture says what God has to say. Sabihin, kung ano yung gustong ipahiwatig ng Diyos. Kailangan yun ang magiging batayan mo. Kasi sabi nga dito sa unang Juan 4:1. Sabi diyan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi yung subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Maraming magsisilitaw. Maraming mga ngaral na magsisilitaw na ang gagawin nila ay ganitong katuruan. Sariling interpretasyon nila. Sabihin, interpretation special of the scripture that expresses the interpret's own ideas. Sabihin, sarili nilang kata, hindi dun sa meaning. Yan ang ating topic ngayon. Yan. Tapos, sabi naman dito sa sa unang Timoteo 2:15. Sabi dyan, dito pala sa sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahiya na gumamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Sabihin, gagamit ka ng salita ng katotohanan. Sabihin sa English, rightly dividing the word. Kasi ang salita ng Diyos, meron yan meron yan history, meron spiritual doctrine, yan, tsaka doctrine. Kasi nahati yan sa dalawa, may history tsaka spiritual doctrine. So, meron pa yan, tawag dito, prophecy. Dito nga tayo. History, prophecy, moral, legal guidance, family counsel, spiritual enlightenment, firm path to finding God, why we should appreciate God and His plan. Kasi ang Bible, nahati yan sa marami. Hindi naman yan puro spiritual lang. Hindi naman yan puro history lang. Sabihin, meron din yan spiritual doctrine. May doctrine na Christ. Tapos, na doktrina sa iglesia. Yan, basta marami. Hindi natin pwedeng ang Biblia, tawag dito,
Kasi maraming ano yan eh. Ah, application yan. Kailangan natin gumamit ng ano, ang tawag dito, ng exegesis. Hindi tayo kukuha sa sarili nating paliwanag. So, yan ang topic natin ngayon. Maraming salamat po. Palang araw sa atin.